Kabanata 3. Nanlaki ang mata ni Nabungmay nang marinig nito na hindi siya pumasa. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang bumalik. Pero wala pang 1 linggo sa halip na 3 buwan. Sinabi pa niya na kung alam ng kapatid niya na mangyayari ito. Habang nakatayo sa harapan sina Instructor at Master Guimyondok ay sinisigawan ito ng mga bata at galit ang mga ito. Patanong na sinabi ng mga ito na ano ang ibig niyang sabihin na bumagsak. Sumisigaw ang batang ito at sinasabi na wala pa siyang narinig na ganyan sa Baikmokwan simula nang siya ay pumasok. Makikita na pinapatigil na ito ni Master Guimyondok pero tuloy-tuloy pa din ang pagsasalita ng mga batang ito. Sinabi pa nito na walang katotohanan ang mga sinabi niya. Patanong na sinabi ng isang bata sa kanan na sinabihan mo kaming maghintay sa mga silid, ngunit may problema ba sa amin? Gusto niya lang daw alisin sila. Minamaliit niya ba sila dahil lang ba sa kanilang pamilya? Nagpanting ang taenga ni Instructor sa mga sinasabi ng mga bata. Agad na inilabas ang espada niya at sinabi nito na nagrerebelde ba kayo sa guro niyo? Habang nakatingin ito sa mga bata na hawak ang espada ay naglalabas ito ng dilaw na enerhiya na ikinatakot ng mga bata. Tinapik sa balikat si Instructor Yang Junghyuk, agad naman itong tumigil at ang muka nito ay biglang naging maamo. Sinabi nito sa kanya na tama na yan. Ang mga bata ay kailangan rin malaman kung paano sila bumagsak. Binalik na sa kaluban ang espada ni Instructor at tumugon ito na sabihin mo sa kanila. At sinabi na nga ni Guimyondok sa mga bata na 1 linggo ko na kayong pinapanood. Tirahan, personalidad, espesyalidad, pamumuhay. Masasabi ko ang maraming bagay. At nawika naman ang ating bida na 1 linggo na siya nagsasanay, pero bakit? Na isang malaking tanong sa kanyang sarili, at sinabi pa ng guro na si Guimyondok na at nagbigay ng senyales na may nanonood sa kanila. At napawi ka na lang ang ating bida na ano, tila ba na walang kaalam-alam ito. At dito pinakita na nga ang mga nangyari si Moyongbo. Habang nagmeditate ay napansin niya na may tao sa kanyang bintana, at si Jegalmi naman ay habang nag-aaral ay may biglang may binato sa kanyang bagay na madali naman niyang naharang. At si Wonpyo naman ay nasa taas na agad ng bubong nang mapansin niya na may nagmamasid sa kanya. At habang ang isa namna ay natatakot tinatakpan ang taenga at nasa ilalim ng lamesa. Tanapanganga na lang ang mga estudyante sa mga narinig nila. At sabi naman ng ating bida hindi man lang daw niya napansin at tinanong sila ng guro na kung naiintindihan na ba nila. Napayo ko na lang ng ulo at nagigigil sa kanyang sarili ang ating bida sa sinabi ng guro. Pero isang bata ang sumigaw at sinabi niya na, bakit hindi sinabi na ito pala ay isang pagsubok at sinabi pa niya na ito ay hindi maari na sila ay babagsak? At sumang-ayon naman ang ibang mga bata. Invalid. Invalid. Nakangiting sabi ng guro na si Guimyondok. Sabi pa ng guro na si Guimyondok na, hindi ko sinabi na may pagsubok. Kaya ito ay hindi pwede sabihin. Sinabi pa ng guro na bibigyan pa niya na isang pagkakataon ang mga bumagsak, at tuwang-tuwa naman ang mga bata sa sinabi ng guro na si Guimyondok. At sabi pang muli ni Gurong Guimyondok na seryosong sinabi na kailangan muna nilang labanan si Assistant Instructor Yang Junghyuk. At sabi pa ng guro na si Guimyondok na kung mayroong kahit isang wastong patama. Kahit isang palo lang ay sapat na para makapasa, sabi ni Gurong Guimyondok. Hindi naman makapaniwala ang mga bata sa sinabi ni Gurong Guimyondok. Habang nakatayo si Instructor Yang Junghyuk at nakakrus ang kamay ay sinabi niya na napasabi na lang siya na kalokohan ito. Ano ang pagkakaiba nito sa pagkabagsak ng mga bata sa gagawin nila? Nag-uusap ang mga bata. At sinabi ng isa na dapat umuwi na lang tayo. At sumagot naman ang isa na magkakaroon ako ng problema sa aking maestro. At napatikom ng mga kamao ang ating bida na sabi niya sa sarili na ang kailangan ko lang gawin ay tumama ng bahagya. At nasabi niya sa sarili na meron pa siyang pagkakataon na pumasa. At magsisimula na nga ang laban ng mga bata kay Instructor Yang Junghyuk. Habang nasa labas ng paglalabanan ang 4 na nakapasa. At si Master Guimyondok. Makikita sa mga mukha ng mga bata na takot at pinagpapawisan ng malamig habang nakatayo sa harapan nila si Yang Junghyuk. Habang nakakrus ang kamay ni Instructor Yang Junghyuk ay na tinititigan lang sila, maya-maya pa ay sinabi niya sa master niya na kung pwede na daw silang magsimula at suminyas naman ang gurong si Guimyondok na okay.
At biglang dumampot ng tuyong sangga si Yang Jung-hyuk at sinabi na nakakainis ito, habang hawak niya ang dinampot na kahoy at sinabi pa niya na ito lang ang kanyang gagamitin kaya sinabi niya sa mga bata na pwede na sila sumugod sabay-sabay. At sinabi ni Instructor Yang Jung-hyuk na wag niyong sabihing natatakot kayo sa isang sanga. Pang-aasar na sabi ng instructor habang ngumingiti ito. At maya-maya pa ay biglang nagalit at napasigaw ang mga bata at sinabi nila na they said it's okay to just brush it. Mananalo tayo kung sabay-sabay tayong aatake. At biglang humakbang si Instructor Yang Jung-hyuk at tumayo ng tuwid habang nagpapalabas ng sobrang lakas na nakakasilaw na aura at biglang napatigil ang pag-atake ng mga bata. Sabay sinabi ni Instructor Yang Jung-hyuk na sa tingin nyo na may tsansa kayong manalo kung lalaban kayo ng sabay-sabay. At sinabi pa niya na sa inyong panaginip baka siguro kaya nyo pa akong talunin. At sinabi pa niya na hindi na niya gagamitin ang kasanayan niya. Kasi sayang lang daw kung gagamitin niya ito sa kanila. Sabi ni Instructor Yang Jung-hyuk habang inaangat niya ang sanga na hawak niya. At biglang nang may sumugod na isang bata at ang ataking ginawa niya ay Bayong Niljang. Sa konting galaw ng kanyang paa ay madali lang ito na iwasan ni Instructor Yang Jung-hyuk. At sabi pa niya ay sa tingin ko ang Bayong Niljang na alam ko ay parang kulog makikita na halos habang nakatingin sa bata na umatake sa kanya na halos masubsob na ang mukha nito sa sahig. Sabi pa ni Instructor Yang Jung-hyuk ay ito ang antas ng Bayong Niljang ay isang uri ng katulad ng palakpak ng kamay. Habang nakatayo si Instructor ay biglang may sumugod na naman na isang bata, ang ginawa niyang atake ay tinatawag na Ten Wind Sword Technique. At madali lang naiwasan ni Instructor Yang Jung-hyuk ang atake na ginawa ng bata. At nagsimula na ngang umatake ang mga bata kay Instructor Yang Jung-hyuk. At kahit na sabay-sabay na sila ay madali pa rin itong naiiwasan ng instructor. Na para bang hindi man lang ito pinagpapawisan sa atake na ginagawa ng mga bata. At nagulat ang ating bida na napasabi na sa kaunting paggalaw lang ay iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake sa isang hibla ng buhok. Sinabi pa ng ating bida na parang mararating ko na. Pero hindi ko kaya. Sabi ng ating bida. At sinabi ni instructor na pagod na ba ang lahat. Habang nakatitig sa sanga. Sinabi pa niya na 1 oras na ang lumipas sa 2 oras na binigay sa kanila ng kanyang master habang nakatayo sa ulo ng ating bida. Ang mga bata na lumalaban kay instructor ay nakaluhod na sa sahig. At hingal na hingal sa sobrang pagod. At makikita sa mga seryosong mukha ng 4 na nakapasa na nag-aalala sa mga kasama nilang mga bata na tila ba na wala na pag-asa ang mga ito. Lumubog na ang araw hanggang sa ngayon. Hindi man lang nila mahawakan o matamaan si Instructor Yang Jung-hyuk. Napasabi na lang ang ating bida na hindi ito maari habang nakahawak na sa sahig sa tindi ng pagod niya habang nag-uusap ang grupo na sinasabi nila na sa tingin ko malakas siya para maging kalaban nila sa tingin nila kasing lakas siya ng pinuno ng angkan. At ang laki ng pagitan ng kanilang kasanayan ng lakas. Sinabi ng isang bata na sumuko na sila habang nagpapahinga ang mga bata si Master Gui Myeondok ay nakatingin sa kanila na para bang may malalim na iniisip na makikita sa mukha niyang parang tanga. At sasabihin na sana ng master na tapos na nang marinig niya ang ating bida na hindi pa siya tapos at hinawakan niya ng mahigpit ang gamit niyang spadang kahoy at nagbuntong hininga at tinitigan ng matalim si instructor. Napasabi na lang si instructor sa ating bida na hindi pa siya sumusuko kahit nasa kabila nito na hirap na siya sa paghinga. Sinabi pa sa kanya ni instructor, wala na siyang natitirang lakas, bakit hindi na lang ito sumuko? Hindi pinansin ng ating bida ang mga sinabi ni Instructor Yang Jung-hyuk. Sa halip ay nag-isip ang ating bida kung paano siya makakatama. Sa sobrang pag-iisip niya tila ba ang mata niya ay nagkameron na ng sharingan. Nasabi niya na iwasan lamang ito sa isang pamamaraan. Pagbabasa ng pag-atake ng maaga. Tapos may isang paraan lang. Ang ibubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang footwork. Sumugod na nga ang ating bida habang nakatayo lang ang instruktor at hinanda na niya ang hawak niyang sanga. Sinabi pa niya na minsan ang pagsuko ay isang paraan. Dumating na nga ang atake ng ating bida kay instruktor. At umatras lang siya pagilid na madali niya na iwasan ang atake ng ating bida.
Napasabi ang ating bida na kung aatake ako sa unahan sa direksyon kung saan siya umiiwas maaabot ko ito. Sinabi ni instruktor maganda ang ginawa niya sa pagbasa ng kanyang galaw pero ang lakas niya ay hindi na ganun kabilis. Tumalon sa ere si instruktor Yang Jung-hyuk upang maiwasan ang atake ng ating bida. Sabi pa ng ating bida na kailangan pa niya na gumamit ng marami pang loob na kalakasan. At sabi pa ng ating bida na sinabi sa akin ng aking ama na huwag nang gumamit ng higit pa rito, ngunit sa ganitong bilis ay siya ay babagsak. Sa likuran ni instruktor ay may malaking pagsabog at sinabi pa niya na namgungmay. Sumuko na habang palingon na si instruktor ay napasabi siya na anong nangyayari. Makikita na ang ating bida ay tumitigas ang mga daliri at lumalabas ang mga ugat nito at may mga aura na lumalabas. At makikita na humihinga siya ng napakatindi. At bigla na lang ang ating bida ay naglabas ng malakas na aura. At sabi ni instruktor anong nangyayari sa ating bida. Dito na nagtatapos ang Kabanata 3. Ika-4 na kabanata. Bumalik tayo sa nakaraan, dito ay bata pa ang ating bida, at may isang tao na tumawag sa kanya. Tinitigan niya ito ng matagal nagtataka kung sino ba ito, at maya-maya pa inalok na nga ang ating bida ng bilog na kulay lila na candy, habang ang mukha nito ay nakangiti ng masama na tila ba na may gagawing hindi maganda sa ating bida, at sinabi pa niya na maganda ito sa katawan, at inabot na nga sa ating bida ang bilog at kulay lila na candy. Tinitigan ito ng ating bida, at maya-maya pa, ay isinubo na ito ng ating bida, at napunta na tayo sa palasyo ng Namgungse, at may tumatakbong mga tao. Tapos ang tatlong ito ay balisa, at hindi alam ang gagawin kung paano nila sasabihin ang mga nangyari. Nang makita nila na malapit na sa pinto ang pinuno ng pamilya, ang pinuno ng pamilya na ito ay ang tatay ng ating bida. Nang bumukas na ang pinto, sabi ng pinuno na anong problema. At napalingon ang matanda na mukhang ito ay ang manggangamot ng pamilya ng Namgungse. At sinabi ng matanda sa pinuno ng pamilya na ang iyong bunsong anak. At kahit hindi pa nasabi ng matanda ay nagulat at nanlaki ang mga mata ng pinuno sa galit habang nakikita ang ating bida na sumisigaw sa sakit at ang mukha ng ating bida ay nagkukulay lila at naglalabasan ang mga ugat neto sa mukha. At nang makalapit na ang pinuno, ay sinabi niya na ano ba ang nangyayari. At sinabi naman agad ng manggagamot sa pinuno na mukhang ang kanyang bunsong anak ay nalason. Sabi pa sa kanya ng manggagamot. Nalason galit na sabi ng pinuno. At sabi pa niya na walang takot niyang ginawa ito sa loob ng kanyang palasyo. At galit na pasigaw na sinabi ng pinuno na hanapin niyo ang salarin ngayon din at papatayin ko siya. At biglang sinabi ng tao na nasa likod niya na pinuno maraming tao na bisita dito sa inyong palasyo sa kaarawan ng inyong bunsong anak kahit sa ang sulok ng palasyo. At sinabi pa niya na ang hanapin ang salarin sa gitna ng bisita. At bigla nang sumuka ng dugo ang ating bida habang maluha-luha siya sa sakit ng nararamdaman. Sinabi pa ng manggagamot na ang unahin muna ang kalagayan ng kanyang bunsong anak kaysa sa paghahanap ng salarin. Habang nag-iisip ng malalim ang pinuno na nakatingin sa kanyang bunsong anak na sumisigaw sa sakit sanhi ng lason na kumakalat na sa buong katawan ng ating bida. At sumigaw na ang pinuno na ang panglunas natin magmadali kayo kunin nyo at ibigay sa aking bunsong anak. Sinabi naman ng manggagamot na ngunit halata ang mga sintomas ng pagkalason, ngunit may mali, at sinabi naman ng pinuno na anong ibig sabihin nun. Na may pagtataka sa mukha ng pinuno at sinabi pa niya na parang lason, at the same time, ay hindi. Sabi ng pinuno sa kanyang isip. At biglang hinawakan ng pinuno ang ating bida sa kanyang dibdib. Sinabi pa ng pinuno na patlang ng lawin. Dagdag pa sa isip ng pinuno na nadudumihan ba siya ng ibang enerhiya. Sinabi pa niya ito ba ay sangong lason. Habang mga palad ng pinuno ay nakabukas na lumiliwanag. Na may seryosong mukha. Ang sangong lason ay isang lason na nakakalat sa panloob na lakas ng Daejeon na ginagawang imposibleng na gumamit ng martial arts. Dagdag pa ng pinuno na kung ito ay sangong lason, dapat ito mawala. Habang ang ating bida ay nakatulog pero ang mga ugat sa mukha niya ay hindi pa nawawala. Sabi pa ng pinuno na malapit na itong sumanib sa dungeon. Ang uri ng lason na hindi ko pa nakikita. Ang dungeon ay parang isang dansyan. Pinatigas at tiniklop ng pinuno ang kanyang kamao habang hinahawakan ng kaliwang kamay ang kanyang braso.
At isang saglit pa ay nakaupo na ang ating bida, habang nakalapat ang palad ng pinuno sa likod ng ating bida na naglalabas ng kulay dilaw na aura. Sinabi pa ng pinuno na dapat itigil ang enerhiya. Nag-aalalang pinuno sa kanyang anak, sinabi pa niya, mag-antay ka lang dyan, kailangan mong tiisin. At makikita sa katawan ng ating bida na may pulang bilog na may kumakalat na itim sa loob na may konting aura na lumalabas. At unti-unting nabuo ang yinyang sa kanyang katawan. At nang matapos na ang pinuno sa ating bida, makikita natin na maayos na ang pakiramdam ng ating bida, maghahating gabi na. Habang nakahiga ang ating bida sa hita ng kanyang ama, ay hinawakan naman ng ama niya ang mga kamay neto at hinahawakan sa ulo habang nakatingin sa kanya. Sabi pa ng kanyang ama na simula ngayon hindi ka makakabuo ng lakas, habang ginagamit mo ito, mas magiging brutal sa loob mo. Pasensya na hindi kita nagawang pagalingin, at bumalik na nga sa kasalukuyan. Makikita na ang ating bida ay naglabas ng napakatinding enerhiya, pero kahit ganun makikita sa mukha niya ang sakit na binibigay neto sa kanya. Tumitig siya kay Instructor Jang Yongyuk, at sinabi ni Instructor na akala ko ba naubos niya lahat ng kakayahan niya? Masasabi ko. Nambungmay. Ito pangalan ng ating bida. At nakatingin lang at nagtataka si Gui Myeondok sa ating bida. At bigla na lang umatake ang ating bida, ito ay tumalon ng mataas, habang ihahampas na ang spadang kahoy kay Instructor Jang Yong-hyuk, habang nakatayo pa rin si Instructor sa kanyang kinakatayuan. Napanganga at napasabi na lang ang mga bata na ang bilis. Pero nang naihampas na ng ating bida ang spadang kahoy ay madali lang ito na iwasan ni Instructor, gayon pa man nagulat si Instructor na ang ating bida ay nasa harapan niya agad. Agresibong inatake ng ating bida si Instructor, at sinabi ng ating bida na hindi siya hihinto sa pag-atake, kailangan niya atakihin si Instructor, sabi niya sa sarili niya habang nagtitiis ng sakit na nararamdaman niya. At biglang may napansin si Master Gui Myeondok, sabi pa niya, ang mga sintomas na ito. Balik sa labanan ng ating bida na harang ang ginawang atake ng ating bida kay Instructor, na gamit lamang ay sanga sa pagharang ng atake ng ating bida at madali lang itinapon ang ating bida gamit lang ang sanga ni Instructor. Napansin ni Instructor na nagbago ang galaw ng ating bida. Sabi pa niya na tinatago mo ba ang iyong panloob na lakas? Sa lakas ng pagtulak ni Instructor sa ating bida, ay umikot-ikot ito sa ere. Kahit na ganun ay bumagsak ito ng maayos na nakadapa na parang palaka. Namumula na sa sakit ang ating bida at halatang tinitiis na lang neto. Napasabi si Instructor na hindi bumababa ang momentum niya. Na nakatingin na may ligaya sa kanyang mukha at nasabi pa niya na kawili-wili. Habang ang ating bida naman ay nagsusuka na ng dugo at lalo pang namula ang kanyang mukha at mga mata neto. Si Instructor ay nasisiyahan sa kanyang nakikita. At ayan na nga umatek muli ang ating bida, habang nakangiti si Instructor, mukhang nasisiyahan siya. At biglang may paa na sumulpot sa labanan, ito pala ay si Master Gui Myeondok na pumagitna sa dalawa at parehong silang nagtataka. Sinabi ni Instructor, nagtatakang sabi Master. At mabilis na kumilos si Master Gui Myeondok na hampasin ang ating bida sa leeg gamit lang ang dalawang daliri. At nang biglang silang dalawa ay natumba at sabay sabi ni Instructor sa master niya na kung okay lang ba siya. At sumagot naman si Master Gui Myeondok na okay lang ako. At sinabi pa ni Master na huminto na tayo. At sabi pa niya na daralhin niya ang ating bida sa opisina. Itinanong ni Instructor kay Master niya kung nakapasa ba ito. At sinagot naman ito na oo, nakapasa siya. Sinabi pa ni Instructor na pero. At sinabi pa ni Master na di ba sabi mo ang paglampas lang sayo is considered as pass. At itinuro ang butas na damit ni Instructor. At nang makita ng mga bata ito ay lumaki ang kanilang mata na hindi makapaniwala na nagawa ng ating bida na makatama kay Instructor. At sinabi pa ni Instructor na hindi ko man lang napansin na may seryosong mukha. At idiniklara na nga na ang ating bida ay nakapasa habang nakadapa at walang malay ang ating bida. At natapos na ang araw ng pagsusulit. At napunta na ang eksena sa klinika kung saan nakahiga ang ating bida na binabantayan ni Master Gui Myeondok. Habang tinitignan ni Master Gui Myeondok ang ating bida, hinawakan nito ang kanyang kamay. At bigla na lang lumipat ang lason sa kamay ni Master Gui Myeondok. At nang lumipat ang lason sa kamay ni Master, biglang naging mahinahon ang mukha ng ating bida habang ito'y tulog.
Habang si Master Gui Myeondok inaalis ang lason na nasa kamay neto ay nasab neto na sabi ko na nga ba. At bigla sinabi ni Master Yang Jung-hyuk na kung pwede ba siyang pumasok. At sumagot naman si Master na sige, pasok ka dito. At nagtanong agad si instructor sa kanyang master kung ano na ang kondisyon ng ating bida. At sumagot naman si Master Gui Myeondok na ayos na siya sa ngayon. At nagtataka si instructor at biglang tinanong siya ni Master Gui Myeondok na parang may gusto kang sabihin. Sinagot agad ni instructor at tinanong ang master niya kung ginawa mo ba yon. At sumagot muli si master na parang sigurado ka na ginawa ko. Sinabi pa ni instructor kay master na bakit mo sinusubukang ipasa si Namgungmai. Si Namgungmai ay ang ating bida. Tinignan ni master si instructor at sinabi na ako ba talaga? At nag-isip si instructor at napapikit na lang nang naunawaan na ang sitwasyon. Habang nakahiga ang ating bida ay nakatingin ang dalawa sa kanya. Dito na nagtatapos ang Kabanata 4.